Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Basta ang alam ko lang, kailangan ko ng boses na makikinig. Yung kahit papaano, maririnig ang sakit, ang tanong, at ang init ng pusong naiwan. Ako si Jomar, at ang kwento ko ay tungkol sa asawa kong si Lynette. 5 taon kami bilang mag-asawa. 5 taon ng mga gabing puno ng halakhak, halik, at ang mga araw na magkahawak kamay kami sa kabila ng mga pagsubok. 5 taon ng pagmamahal na tila walang hanggan. Pero isang araw, nagising ako at wala na siya. Wala na si Lynette. Hindi siya nagpaalam. Ang kama namin, malamig. Wala akong narinig na hilik o ang tinig niyang humihiling na mahigpit ang yakap ko sa kanya habang natutulog kami. Lahat ng gamit niya, nandoon pa. Pero siya, parang hangin na dumaan at biglang nawala. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kung anong pagkukulang ko o kung may nagbago sa pagitan namin na hindi ko nakita. Sirin, ang sakit. Alam mo ba yung pakiramdam na hindi mo alam kung saan ka maghahanap ng mga sagot? Na hindi mo alam kung anong klaseng tanong ang sasagutin mo para mahanap siya? Gabi-gabi, binabalikan ko ang mga alaala, ang mga matatamis na sandali namin, ang mga gabing tumitigil ang oras kapag magkasama kami, ang init ng mga yakap niya na hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Hindi ko alam kung anong klaseng pagnanais ito, kung pagmamahal pa ba o matinding pangungulila. Kaya nagsimula akong maghanap. Sinubukan kong kumontak sa mga kaibigan at kamag-anak namin, pero wala. Hanggang may nagsabi sa akin, si Faye, pamangkin ni Mando. Ang tiyuhin ko, sinabi niyang nakita raw si Lynette. Doon, sa bahay ni Mando. Wala nang oras na inaksaya. Hindi ko na inisip kung tama ba o mali. Kailangan ko siyang makita. Hindi ko na kayang maghintay pa. Hindi ko kayang mag-isip ng masyadong maraming posibleng dahilan kung bakit siya nawala. May mga tanong na wala ng sagot, kaya't kailangan ko ng linaw. Dahil ang alam ko lang, si Lynette ay nawala. At sa sandaling malaman kong baka nandyan siya, hindi ko na kayang maghintay. Nang makarating ako sa bahay ni Mando, tinanong ko ang sarili ko kung anong hinahanap ko, kung ano ang gusto kong mangyari. Nang pumasok ako sa pinto, doon ko siya nakita. Si Lynette. Nasa sala siya, nakaupo sa sofa, suot ang sando at maikling shorts. Yung sando na madalas niyang isuot kapag magkasama kami sa bahay. Amoy sabon ang buhok niya. Parang lahat ng alaala ko sa kanya ay nagbalik. Yung amoy ng katawan niyang paborito kong naaamoy habang yakap ko siya. Yung mga gabing pinapadama ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko siya kinasasabikan. Tumingin siya sa akin, pero hindi siya nagulat. Parang alam niyang darating ako. Walang halakhak. Walang panginginig ng saya sa mukha. Hindi siya tumayo o niyakap ako. Nagtagal ang mga mata namin sa isa't isa bago ako nagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero kailangan ko magtanong, bakit ka andito? Hinawi niya ang tingin niya mula sa akin, pero hindi nagtagal. Binalik din niya ito. At sa malamig na tinig sinabi niya, kailangan ko ng pahinga. Ayokong magpanggap na masaya pa ako. Sirin, parang binangungot ako sa mga salitang iyon. Hindi siya iniwan dahil sa ibang lalaki. Iniwan niya ako. Para sa katahimikan. Para sa espasyo. Para sa lugar kung saan hindi niya kailangang sumagot sa mga tanong ko, sa mga yakap ko. Pero ito pa rin, Sirin, hindi ko maintindihan. Bakit sa bahay ni Mando? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi kami nag-usap? Kung kailangan niyang magpahinga, bakit hindi niya ako isinama sa katahimikan na iyon? Gusto kong hilahin siya pa uwi. Gusto kong sabihin, Lynette, bumalik tayo.
Wala nang hinahanap kundi ang pagmamahal ko sa'yo. Pero sa huling sagot niya, naramdaman ko ang lamig na parang lahat ng init ko ay natunaw sa hangin. Dito muna ako, Jomar, sabi niya. Hanggang ngayon, Serene, mainit pa rin ang kama ko. Pero wala na siyang init. Mainit pa rin ang yakap ko, pero wala na siyang katawan. Wala na siyang hininga sa tabi ko. Nasa isang lugar siya kung saan hindi ko kayang abutin. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili kong mahalin pa rin siya. Paano ko hihilingin na bumalik siya sa isang buhay na puno ng pagkakaintindihan, hindi katahimikan? Minsan naiisip ko, paano ba mag-move on mula sa isang pagmamahal na hindi mo inaasahan na mawawala? Nasa isang mundo kami ni Lynette na puno ng init, pagmamahal, at mga simpleng galak na para bang walang katapusan. Puno ng mga alaala na hindi ko kayang limutin at marahil hindi ko rin dapat limutin. Ilang gabi na ang lumipas mula nang maghiwalay kami, ngunit ang mga alaala niya ay hindi matanggal sa isipan ko. Naalala ko kung paano siya magising tuwing umaga. Laging may amoy ng bagong ligo at sabon. Sobrang bangon niya. Para bang ang buong bahay ay punong-puno ng presensya niya. At kahit ang unan ko ay tila nagtataglay ng kanyang amoy. Hindi ko alam kung paano siya maglaho at paano ang lahat ng yon ay naging pwedeng mawala. Minsan, habang nakahiga ako, naiisip ko ang mga gabing magkasama kami. Pagkatapos ng isang mahirap na araw, nakahiga kaming magkatabi. Ang katawan ko ay nalulumbay sa init ng kanyang yakap. Laging may init sa mga kamay ni Lynette. Kahit hindi siya nagsasalita, ramdam ko ang pagmamahal niya sa bawat haplos, sa bawat pag-akbay niya. Ang mga kamay niya, madalas ay humahaplos sa aking likod. At sa mga simpleng iyon, nakakaramdam ako ng isang koneksyon na parang walang hanggan. Tuwing gabi, ang kanyang mga halik ang nagpapakalma sa akin. Hindi ko akalain na sa mga simpleng sandali ng pagkakaroon ng presensya niya sa tabi ko, ay ganito ang magiging kabuntot. Ang pagkawala. Para bang ang bawat halik na ipinagkaloob niya, ang bawat paghaplos ng kanyang mga kamay, ay nagiging isang halala na masakit na hindi ko kayang bitawan. Hindi ko na kayang baliin pa ang isip ko. Gabi-gabi, muling bumabalik sa akin ang bawat tawa niya, ang mga kwento ng buhay namin na puno ng saya. Sa bawat paggising ko, nariyan siya. Ang mga galak na kami lang ang nakakaalam. Laging ganun. Magkasama kami sa mga simpleng bagay. Ang magluto ng hapunan, ang magtawa habang naglalakad kami sa parke, ang mag-usap tungkol sa mga pangarap na iniiwasan namin noon, pero hindi namin kayang kalimutan. Lynette, ako'y naiwan sa mundong puno ng mga alaala. Kung gusto ko mang magpatuloy, kailangan kong tanggapin na wala na siya. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga gabing magkatabi kami sa kama at ang mga yakap na pinaparamdam ko sa kanya ay napagod na sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano nagsimula ang mga bitin na sagot, ang mga hindi ko maintindihang pagsisinungaling na nakabuntot sa kanya. Serene, naiisip ko, paano ko haharapin ang pagmamahal na tila ba naglaho lang? Kung sana, hindi siya nagpasya na lisanin ako ng hindi nagpapaalam. Kung sana, iniwasan namin ang distansya na hindi ko kayang itanggi. Kung sana, hindi ko naisip na ang mga alaalang iyon ay magiging dahilan ng sakit sa puso ko. Ngunit ang mga alaala ay nagsisilbing puwersa ng kalungkutan na hindi ko kayang itago. Yung mga halik na puro tamis sa bawat isa, mga yakap na tila hindi matatapos, at mga gabi na puno ng mga pangako na natapos na lang sa wala. Dahil sa kanya natutunan ko kung paano mahalin ang isang tao ng buo. Hindi lang sa mga gabi ng init at halakhak, kundi pati na rin sa mga oras ng sakit at kalungkutan. Ang hirap lang, Serene. Gusto ko pa rin siyang makita, maramdaman ang kanyang init, ngunit ang tanong ko ay,
Kung siya ang umalis, ako ba'y handa nang magpatuloy sa buhay ko nang wala siya? O baka ako lang ang natututo na wala siyang tinakdang lugar sa mundo ko? Sa ngayon, wala akong sagot. Naghahanap ako ng mga paliwanag na maaring hindi ko kailanman matutunan. Pero isa lang ang sigurado ko. Ang mga alaala ng pagmamahal ko sa kanya ay mananatili. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko nung narating ko ang bahay ni Mando. Naglalakad ako, bawat hakbang ko ay puno ng kaba, galit, at takot. Parang ayaw ko nang lumapit, pero hindi ko kayang iwasan. Dito ko nais malaman ang lahat ng sagot, at dito ko rin nais matutunan kung paano ba ang mga susunod na hakbang sa buhay ko. Minsan, naiisip ko, baka hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan, pero hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Pagtuntong ko sa harap ng pintuan ni Mando, nagsimula na akong mag-isip ng mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Gusto ko ng sagot mula kay Lynette. Gusto ko malaman kung bakit siya umalis ng walang paliwanag. Gusto ko malaman kung may ibang tao ba o kung may mali ba ako sa amin. Gusto ko lang malaman kung paano siya nakaya na magdesisyon ng ganito nang walang paalam sa akin. Nang magbukas ang pintuan, nakita ko siya. Ang mga mata niyang tila walang emosyon, parang wala lang. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang mga salitang gusto ko sanang marinig, mga salitang magbibigay linaw, mga salitang magpapaliwanag, wala. Instead, si Lynette ay tumingin lang sa akin ng malalim. At ang mga mata niyang walang galit, walang saya, walang kahit anong makitang alon ng emosyon. Jomar, sabi niya, mahina. Kailangan ko lang ng espasyo. Mabilis na tumagos sa katawan ko ang mga salitang iyon, parang kidlat. Parang walang laman, parang walang kahulugan. Ang mga mata ko ay nagliwanag sa inis at kalituhan. Sa lahat ng inaasahan ko, ito ba yon? Naisip ko kung seryoso ba siya o baka naman ang lahat ng ito'y isang laro lang sa kanya. Kailangan ko ng katahimikan, Jomar. Patuloy niyang sinabi. Hindi ko na kayang magpanggap na lahat ay okay lang. Kailangan ko ng panahon upang maghanap ng kapayapaan. Walang galit. Walang pagsisisi. Wala. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ang mga salitang iyon. Nais kong magsalita, magtanong, maghanap ng sagot, pero hindi ko magawa. Lahat ng ito'y parang isang masakit na pagkatalo na hindi ko kayang ipaliwanag. Bakit ganoon, Serene? Bakit ganoon ang nararamdaman ko? Bakit bigla na lang naglaho ang lahat ng tinutulungan kong buuin? Nakita ko ang bawat desisyon niyang umaabot sa mga sandaling iyon, na parang hindi ko kayang pigilan. Habang tinatanaw ko siya, ang kanyang mga mata ay parang malungkot na lang. Wala na yung dati. Yung Lynette na tumatawa, na bumangon mula sa mga pagsubok ng buhay, at ngayon, siya'y nawala. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, kung ano ang mga pagkakamali ko. Tinanong ko siya, ngunit ang sagot niya lang ay palaging kailangan ko lang ng space. Ang sakit ng mawalan ng ganoong mga sagot. Hindi ko matanggap na ito ba ang katapusan ng lahat. Kung ang relasyon namin ay hanggang doon na lang, bakit hindi ko pa rin matanggap? Pati ang katawan ko, nahirapan ng tanggapin ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, o baka naman may pangarap pa akong tinatangkang buuin. Ngunit hindi ko kayang bitawan ang tanong na ito. Baka ba temporaryo lang ito? O ito na ba ang katapusan? Yung mga gabing magkasama kami, yung mga yakap na tila hindi matatapos. Mawawala ba yun lahat? Tapos na ba talaga kami? Paano na ako? Kung tatanggapin ko na ang desisyon niyang ito, paano ko mararamdaman? Dahil sa kanya natutunan ko kung paano magmahal ng buo. Pero parang hindi pa rin ako handang mawalan. Wag naman sana. Kung kaya ko lang makuha ang sagot na hinahanap ko, baka hindi ganito ang mangyayari.
Pero sa ngayon, ako ay hindi ko alam kung paano magsimula. Parang ang mundo ko ay biglang nagulo at ang mga piraso nito ay hindi ko kayang buuin. Matapos ang lahat ng nangyari, masakit. Parang may bumangga sa akin at ngayon, hindi ko na alam kung paano magpatuloy. Parang ako lang ang natira sa gitna ng isang malaking sigwa. Hindi ko kayang harapin ang bawat araw na walang Lynette sa aking tabi. Sana may paraan na maibalik ang lahat ng iyon, yung mga araw na magkasama kami, yung mga simpleng sandali ng pag-aalaga, at ang mga gabing puno ng tawanan at saya. Pero ngayon, walang natira kundi ang tanong sa aking isipan. Ano ang nangyari? Bakit kailangan mangyari ito sa amin? Lahat ng mga pangarap namin ay biglang naglaho. At ang mas masakit, hindi ko kayang aminin sa sarili ko na ito na nga ang katapusan. Ang mga kaibigan ko, lalo na si Mando, ay patuloy na nagsisilibing gabay. Lahat sila ay may mga opinyon, may mga suhestyon kung anong dapat kong gawin. Pero si Rin, paano mo matanggap ang mga suhestyon nila kung ikaw mismo ay nalulunod sa iyong sakit? Si Mando ay nagbigay ng mga payo. Tinanong ako kung handa akong magpatuloy at magpatawad. Pero paano ko magagawa yon kung wala akong kasiguraduhan kung saan patungo ang lahat ng ito? Ang pagkakahiwalay namin ni Lynette ay hindi lang tumama sa akin. Tumama rin ito sa mga pamilya namin at sa mga kaibigan. Ang mga mata ng mga tao sa paligid namin ay puno ng awa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Si Mando, na parang naging isang tagapayo ko, ay nagsabi na ang buhay ay patuloy at kailangan ko lang tanggapin ang lahat. Pero paano ako tatanggap ng isang bagay na wala akong kontrol? Sa kabilang banda, si Lynette ay patuloy na nag-iisa. Hindi ko alam kung paano siya, pero sigurado akong tinatamaan siya ng pagkabigla at guilt. Alam ko na hindi niya sinadyang masaktan ako. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, parang siya rin ay nagdadalamhati. Kung siya man ay hindi nagsisisi, hindi ko alam kung bakit siya patuloy na nagpupumilit na maging maligaya kahit alam niyang may iniwang pagkatalo sa amin. Paano siya nakarating sa ganitong punto? Paano siya nakayanan ang gawin ito? Hindi ko kayang ipaliwanag ang mga emosyon ko, si Rin. Nandyan ang galit, ang sakit, at ang hinagpis. Ang mga tanong ko na walang sagot. Bakit kailangan mangyari ito sa amin? Bakit hindi kami naging mas matatag? Kung ganito na lang ang lahat, paano ko maaayos ang lahat ng wasak sa aking buhay? Lahat ng mga plano, mga pangarap, lahat ay parang gumuho. Pero may mga pagkakataon din na naiisip ko, baka ito ay simula lang ng bagong paglalakbay. Siguro hindi ko lang nakikita ang direksyon. Siguro, si Lynette at ako, sa huli, ay maghahanap ng sariling kapayapaan. At baka sa kalaunan, makita namin ang daan pabalik sa isa't isa. Pero sa ngayon, ang lahat ng iyon ay pakiramdam ko'y napakalayo pa. Kung saan man kami patungo, hindi ko pa kayang aminin sa sarili ko na malayong mangyari ang pagbalik namin. Sa ngayon, ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na kalungkutan at ang sakit na naiwan sa puso ko. Siguro nga, ito ang mga consequences ng mga desisyon namin. Ngayon ko lang talaga nakikita kung gaano kalaki ang mga epekto ng mga bagay na hindi namin tinukoy, mga bagay na hindi namin pinag-usapan. Habang ang mga araw ay dumaan, ako ay napagod na maghanap ng sagot. Sa bawat sandali ng aking pagkabigo, natutunan ko ring magnilay. Sinubukan kong alalahanin ang mga pagkakataon na naging magkasama kami ni Lynette, ang mga sandali ng pagmamahal, ng pagpapakumbaba, ng mga tawanan at kaligayahan. Ngunit habang binabalikan ko ang mga iyon, dumating din ang mga tanong na nagdulot ng pag-aalala sa aking puso.
Ano nga ba ang nangyari? Ako ba ang may kasalanan? Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka ako na lang ang hindi nakakaintindi. Siguro nga, may mga pagkakataon na naging sobrang clingy ako sa kanya. Nagkulang ako sa pagpapakita ng espasyo na kailangan niya. Parang ang pagmamahal ko, sa halip na magbigay ng lakas, ay naging isang bigat na para bang hindi ko siya binigyan ng kalayaan. Nais ko siyang alagaan, nais ko siyang protektahan, ngunit sa lahat ng ginawa ko, baka nga nagkulang ako sa mga simpleng bagay na nagpaparamdam sa kanya na malaya siya. Minsan, naiisip ko kung nagkulang ako sa mga maliliit na bagay, sa mga pagkukulang na hindi ko nakikita sa mga araw na magkasama kami. Si Lynette ay hindi lang asawa. Siya ay isang tao na may mga pangarap, na may mga pangangailangan, at hindi ko ba naisip na hindi lang ako ang may kailangan? Nagpatuloy akong mag-isip at magtanong sa sarili ko. Kung mahal ko siya, bakit hindi ko siya nakita sa ganitong paraan? Hindi ba't dapat ko rin siyang bigyan ng espasyo para maging siya? Baka nga masyadong puno ng aking pagmamahal at hindi ko nakita kung paano siya unti-unting nawawala sa sarili niyang mundo. Habang ang mga tanong na ito ay nag-uumapaw sa aking isipan, natutunan ko rin ang mga bagay tungkol sa sarili ko. Hindi ko pa ganap na nauunawaan noon, pero ngayon, nakikita ko na ang halaga ng espasyo sa isang relasyon. Ang respeto sa personal na espasyo ng bawat isa, ang pagbibigay ng pagkakataon sa partner na magkaroon ng sariling buhay, ay isa sa mga aspeto ng relasyon na hindi ko nabigyan ng pansin. Ang pagmamahal ay hindi lang isang bagay na ibinubuhos. Minsan, ito rin ay isang bagay na nagbibigay ng kalayaan at tiwala. Hindi ko nakitang masyadong nakatali kami sa isa't isa. At ngayon, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang balanseng ito. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang sakit. Ang sakit na dulot ng mga pagkatalo, ng mga pagkukulang, at ng mga bagay na hindi ko nagawa. Ang puso ko ay patuloy na naglalaban sa mga emosyon. Nais ko siyang balikan, ngunit natatakot akong madurog pa ang natirang puso ko. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi nawawala, ngunit ito rin ay naging sanhi ng aking paghihirap. Siguro nga, minahal ko siya ng sobra sa paraan na hindi ko nakitang nawawala na pala siya sa akin. Serene, ngayon ko lang naisip kung hindi, ba't may mga pagkakataon talaga na kailangan magtulungan ang dalawang tao sa isang relasyon upang hindi mawalan ng direksyon. At sa bawat pagkatalo, natututo tayo ng mas maraming aral, pati na rin sa mga bagay na mahirap tanggapin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Lynette, pero sigurado ako na sa bawat hakbang ko ngayon, may natutunan akong aral. Siguro, ito ang susi upang maging mas mabuting tao. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili ko rin. Sa lahat ng mga pagninilay na ito, napagtanto ko na hindi ko na mababalik ang nakaraan, ngunit may pagkakataon pa akong baguhin ang aking hinaharap. Pwede ko pa bang ayusin ang lahat? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang natutunan ko na maging mas maligaya sa pagiging buo ko at hindi sa pagiging buo. Habang ako'y patuloy na naglalakad sa madilim na landas ng aking isipan, isang hindi inaasahang lihim ang bumangon mula sa mga anino. Hindi ko alam kung paano ko ito dapat tanggapin, ngunit ang pagkakabukas ng mga mata ko ay parang isang bagong mundo na puno ng kalituhan at tanong. Pumasok ako sa bahay ni Mando ng mas determinado kaysa dati. Inisip ko na marahil ay makakahanap ako ng sagot sa mga tanong na nagsisilbing sagabal sa aking puso. Ngunit ang unang mga salita na binitiwan ni Mando ay bumulaga sa aking isipan na para bang tinamaan ako ng kidlat. Hindi ko inasahan na sasabihin niya na may alam siya. Na may alam siya tungkol kay Lynette. Na siya pala ang naging sandalan ni Lynette sa mga nakaraang buwan.
Sa mga oras ng kanyang pagdududa at kalituhan, si Mando ang naging lugar na maaari niyang takasan. Ang mga sandaling iyon na iniisip ko siya'y nag-aatubili at naguguluhan sa relasyon namin. Siya pala ay mayroon ng lugar kung saan siya nakahanap ng kalmado. Hindi sa akin, kundi kay Mando. Ang ama ko, ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko. Lahat, sila ay nagbigay ng mga pahayag na ako lang ang nakapagbigay. Bawat tanong ay bumulusok sa aking katawan. Unti-unting tinatanggal ang bawat piraso ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ito. Sa mga gabing puno ng mga tanong at mga sigaw sa aking isip, nakilala ko si Lynette mula sa isang bagong anggulo. Pati ako, na dati iniisip na lahat ng ito ay dahil sa kakulangan ko o sa pagiging hindi ko sapat. Napag-isip-isip ko na ang mga saloobin niya ay hindi lang galing sa akin. May mga bagay siyang tinitingnan at iniisip na ako lang ang hindi nakapansin. Naglalakad ako sa kahabaan ng kalsada at sa bawat hakbang, binabalikan ko ang mga sandali na sana ay naisip ko. Hindi ko ba nakita ang mga senyales? Hindi ba't may mga pagkakataong siya'y tahimik lang, nawawala sa aking mga mata? Dati, iniisip ko na lahat ng iyon ay bahagi ng pagiging magkasama kami. Ngunit ngayon, alam ko na ito pala ay bahagi ng isang lihim na matagal nang namutawi sa pagitan namin. Hindi ko na iwasang magtanong sa sarili ko kung ano ang naging papel ko sa lahat ng ito. Siguro nga, ang totoo ay hindi ko siya nakita sa kung anong klaseng tao siya. Si Lynette, ang asawa ko, ay hindi lang isang tao na iniisip ko na nagnanais ng kaligayahan. Siya rin pala ay isang tao na nakaranas ng pag-aalinlangan, ng isang uri ng pagnanais na hindi ko kailanman natanong. Ang sakit na dulot ng bagong impormasyong, ito ay nagdudulot ng hindi ko kayang ilarawan na pagkalito. Ang mga kasamahan ko sa buhay, pati na ang mga inisip kong mga pangako, ay parang nagiging malabo. Hindi ko matanggap na si Mando ay may alam na siya pala ang naging sandigan ng aking asawa sa mga panahong ako'y nawawala. Wala akong ideya kung paano ko haharapin ang mga tanong na ito o kung paano ko aalisin ang mga ilusyon na aking pinanindigan. Nais ko sanang itanong kay Lynette kung ano ang nangyari. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang isang relasyon ay hindi lang isang simpleng usapan ng mga pakiramdam. May mga aspeto pa ito na matagal nang naging lihim. Gusto ko siyang intindihin. Ngunit natutunan ko rin na hindi lahat ng bagay ay makukuha mo sa pamamagitan ng pagpapakita lang ng pagnanasa o pagmamahal. Hindi ito isang laro kung saan ang puso mo lang ang magtatagumpay. May mga pagkakataon din na kailangan mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano ako magpapatuloy. Siguro ay may mga bagay pa akong kailangan matutunan mula rito. At sa mga susunod na araw, baka ang mga tanong ko ay magbibigay liwanag sa landas kong mag-isa na ako. Ngunit ang hirap tanggapin na ang pinipilit kong ipaliwanag sa sarili ko ay hindi ko na kayang kontrolin. Ang mga susunod na sandali ay parang isang matinding alon na humampas sa akin at sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Mando at Lynette nang magkasama. Ang mga mata ko, punong-puno ng galit at sakit, ay tinitigan si Mando habang ang katawan ko ay nanginginig sa galit. Sa harap nila, ang puso ko ay parang pirasong nilulumpo ng mga tanong at pag-aalinlangan. Hindi ko kayang iwasan ang mga mata ni Lynette na puno ng guilt. Guilt na siya lang ang nakakaramdam, hindi ko. Ang mga mata niyang nagtatago ng mga emosyon na sa wakas natagpuan ko ang sagot sa lahat ng ito. Bakit mo ako iniwan, Lynette? Tanong ko. Ang boses ko ay halatang may kabigatan na halos hindi ko na kayang pigilin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko ba alam na may pinagdadaanan ka
Hindi ba ako ang dapat mong kausapin? Sumabay sa sakit ang galit na nararamdaman ko. Ibinangon ko ang katawan ko upang makaharap siya ng mas malalim, mas puno ng pagkabigo. Ang mga salitang iyon na hindi ko kayang gawing mabigat ang puso. Ngunit si Lynette, sa harap ng galit ko, ay tumahimik lang. Ang mga mata niya ay bumaba sa sahig, hindi makatingin sa aking mata, habang ang mga kamay niyang nanginginig ay nagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Jomar, hindi ko na kayang itago pa, maluha-luhang sinabi ni Lynette. Matagal ko nang nararamdaman na may mali. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag. Ang sakit sa dibdib ko ay parang sumabog. Bakit hindi niya sinabi agad? Bakit kailangan pa niyang magtago? Bakit ako naging huling tao na nakakaalam ng lahat ng ito? Mando, na noon ay tahimik lang sa gilid, ay tumingin sa akin at hindi makatingin ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanya ang pagkahulog ng ilang piraso ng misteryo. Hindi siya makatingin sa mata ko. Hindi ko kayang isipin na siya pa ang naging saksi sa paghihirap ni Lynette, habang ako'y naglalakad lang na parang walang alam sa mga nangyayari. Jomar, alam ko masakit. Alam ko na may mga tanong ka. Pero hindi ko kayang magtago pa. Umiiyak na sinabi ni Lynette. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Mando lang ang naging takbuhan ko sa mga oras na hindi ko na kayang harapin ang mga nararamdaman ko. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang lahat ng ito. Hindi ko na kaya ang mga pinapakita ko sa'yo. Ilang segundo ng katahimikan, ang puso ko ay nanginginig at ang buong katawan ko ay parang ayaw na magpatuloy. Kung may isang bagay na natutunan ko sa mga sandaling iyon ay ang hindi ko kayang mag-isa sa lahat ng sakit. Tinitigan ko siya at ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay parang tinadtad ang lahat ng imahe ng pag-ibig na itinaguyod namin. Para kaming parehong tumatalon sa dilim. Bakit, Lynette? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Sabi ko, ang boses ko ay halos punit na. Nais ko sanang magsimula tayo muli. Nais ko sanang magtulungan tayo. Pero kung ito ang pinili mo, kung hindi na tayo kaya pang magtulungan, ang sakit lang ng puso ko. Lahat ng ito ay masakit. Ako na lang ang naiwan. Hindi ko pa rin maintindihan. Ang mga mata ni Lynette ay puno ng luha. Ngunit hindi ako nakakaramdam ng awa. Ang sakit ay masyadong malupit. Ang emosyonal na bigat na dala ng kanyang mga salita ay nagpatibay sa aking desisyon na hindi natanggapin ang pagkatalo ng aming relasyon. Gusto ko siyang intindihin, gusto ko siyang ipaglaban, pero parang natutunan ko na may mga pagkakataon na hindi mo na kayang baguhin ang isang desisyon na hindi mo kayang kontrolin. Hindi ko kayang magtago sa isang relasyon na puno ng kalituhan at walang tiwala. Marahil ay isang hakbang ang kailangan para makapagdesisyon ako. Puno ng galit at sakit, ngunit natutunan ko na kung wala na ang pagmamahal at respeto, ang pinakamahalaga ay matutunan mo ang magpatuloy kahit nasaktan ka. Tumayo ako sa harap ng salamin habang tinitingnan ang sarili ko at nagtataka kung kailan naging ganito ang buhay ko. Hanggang ngayon, ang sakit ng pagkawala ni Lynette ay ramdam ko pa at hindi ko alam kung kailan ito mawawala. Marami pa akong tanong na hindi nasagot. Pero natutunan ko na may mga bagay na hindi na kayang baguhin. May mga desisyon na kailangan mong tanggapin kahit gaano ka pa kasakit. Sa mga araw na lumipas, natutunan ko kung gaano kahalaga ang magbigay ng espasyo sa isa't isa sa isang relasyon. Minsan, ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa mga salita at mga sakripisyo. Kailangan rin ng oras para mag-grow ang bawat isa. Kailangan ng oras para magbalik loob sa sarili. Siguro nga,
Kaya nagdesisyon si Lynette na mag-isa dahil kailangan niyang matutunan kung paano magbalik sa sarili. Hindi na siya makapaghintay pa. Patuloy kong tinanong ang sarili ko kung saan ko ba nagkamali. Baka nga, nagkulang ako sa pagiging sensitibo sa nararamdaman niya. Baka nga, sa pagmamahal ko sa kanya, nakalimutan kong binabaliwala ko na ang mga maliliit na bagay na siyang nagpapalakas sa isang relasyon. Ang pagmamahal na puro pag-aalaga pero walang personal na espasyo ay maaaring magdulot ng pagkapagod, kaya siguro hindi niya kinaya. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko, natutunan ko ring tanggapin na may mga pagkakataong ang pagmamahal ay hindi sapat. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ko siya kamahal, ngunit hindi ko na siya kayang pigilan sa kanyang desisyon. Hindi ko na kayang kontrolin ang buhay niya. Naintindihan ko na hindi ko na siya kayang baguhin at ang tanging magagawa ko na lang ay tanggapin na hindi na kami ang parehong mga tao na nagsimula sa pag-iibigan. Habang dumadaan ang mga araw, natutunan ko ring mahalin ang sarili ko. Natutunan kong tanggapin na ang relasyon namin ay natapos na at sa kabila ng lahat ng nararamdaman kong sakit, natutunan kong mag-move on. Ang pagmamahal kay Lynette ay hindi nagtatapos sa pagtatapos ng aming relasyon. Hindi ko siya dapat ipilit pa sa buhay ko. Dahil pareho kaming kailangang maglakbay ng mag-isa upang magbago at mag-grow. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng konting kaluwagan. Hindi ko pa rin alam kung ano ang hinaharap, pero natutunan kong tanggapin ang pagkatalo. Hindi ko na hinahanap ang mga sagot na hindi ko matatagpuan. Wala na akong magagawa kundi magpatuloy. Kahit hindi na kami magkasama ni Lynette, ang mga natutunan ko sa kanya ay magagamit ko sa mga darating na araw. Siguro nga, darating ang panahon na magkikita pa kami at magkausap. Pero sa ngayon, natutunan ko na may mga bagay na dapat lang i-let go. At sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko na kahit mawala siya sa buhay ko, hindi ko siya makakalimutan. Ang mga aral na natutunan ko mula sa kanya, mula sa relasyon namin, ay magsisilbing gabay ko sa aking bagong paglalakbay. Minsan, naiisip ko pa rin si Lynette. Pero ngayon, mas tahimik na ang puso ko, hindi na kagaya noong una, na punong-puno ng sakit at pagdududa. Ibinubukas ko ang mga mata ko sa isang bagong araw at hindi ko na ikinalulungkot ang mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. Siguro nga, darating ang panahon na magkikita pa kami. Pero hindi ko na inaasahan ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang mahalaga, natutunan ko kung paano magpatuloy. Puno pa rin ng emosyon ang bawat hakbang ko. Ngunit natutunan kong tanggapin na ang mga bagay na mahalaga sa atin ay hindi laging madali o magaan. Sa bawat pagkatalo, may mga pagkakataong natututo tayo. Ang masakit na proseso ng paghihiwalay kay Lynette ay naging pagkakataon para magbukas ng bagong pananaw sa buhay ko. Hindi ko na kailangan pang pilitin na maging perpekto ang lahat kasi kahit sa mga pagkakamali, doon ako natututo. Hindi ko pa rin alam kung saan tutungo ang buhay ko, pero hindi ko na kinakatakutan ang hinaharap. Ang mga aral na natutunan ko mula kay Lynette at sa aming relasyon ay nagsisilbing gabay ko sa pagbuo ng mas malalim na pagkilala sa sarili ko. Hindi ko siya kailanman makakalimutan, pero natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay nagsisilbing sagot sa lahat ng problema. Minsan kailangan mo rin tanggapin na hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay mo. At okay lang. Habang binabaybay ko ang mga susunod na araw, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Hindi ko na hinahanap ang mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang nais malaman. Nandyan lang ang mga aral, at hindi ko na hinahanap ang mga sagot na akala ko noon ay makakabuo ng pag-iisip ko. Hindi ko na siya hinihingi, kundi tinatanggap ko na lang ang lahat ng nangyari. Sa bawat hakbang ko patungo sa paghilom, hindi ko na iniisip kung ano ang magiging landas namin ni Lynette.
Alam ko na may mga pagkakataong hindi kami magkakasama, pero natutunan ko na sa bawat hakbang ko, may pag-asa pa rin. Siguro nga, hindi kami para sa isa't isa, at siguro, ang bawat isa sa amin ay may sariling paglalakbay na kailangan tahakin. Ngayon, mas tahimik na ang puso ko. Hindi ko na sinisisi ang sarili ko. Hindi ko na pinipilit na maging lahat ng bagay para kay Lynette. Nandyan lang siya sa aking alaala. At natutunan kong tanggapin ang mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. Ang mahalaga, natutunan ko kung paano magpatawad at magpatuloy sa buhay ko. At sa huli, alam ko na magiging okay ako. Ano man ang mangyari sa aming dalawa. Saka ko lang naisip, baka nga hindi kami magkabalikan ni Lynette. Pero ang hindi ko na kailangan ay ang maghintay pa sa isang bagay na hindi na para sa akin. Ang hinaharap ko ay wala sa nakaraan. Sa mga susunod na araw, magiging masaya ako. At ang bawat hakbang ko ay magdadala sa akin patungo sa mas maliwanag na bukas. Kung sakali mang magtagpo ulit kami, sigurado akong magkakaroon kami ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. At kung hindi man, tanggap ko na rin iyon. Tanging ang natutunan ko mula sa lahat ng ito ang magsisilbing gabay ko sa aking bagong buhay. Mga kasirene, salamat sa pagsama sa kwentong ito. Alam ko, may mga paglalakbay tayo na kailangang tahakin mag-isa. At ang mga aral na natutunan natin ay siyang magpapaalala sa atin na ang bawat hakbang, kahit masakit, ay may dahilan. Hanggang sa muli, ingat kayo at huwag kalimutan na ang buhay ay patuloy na lumalago. Patuloy lang tayong maglakbay